Makahuma ako sa pagkabigla ay malakas akong sumigaw ngunit mabilis na natakpan ni PJ ang bibig ko. Nakita kong pigil din ni Celine noong isa pang lalaki. Nagpumiglas ako sa takot. Halatang sanay silang pumatay at wala akong tiwala maging sa kanila. Pilit akong nanlaban hanggang sa nag-alis ng taklob sa mukha yung lalaking kanina ay nasa bubong. Nanlaki ang mga mata ko nang mamukhaan siya. Ikaw? Paano? Nalilitong tanong ko. Pakiramdam ko ay nakakita ko ng multo. Faith. Nakangising sambit niya. Siya yung bantay ko. Paano buhay siya? At nasundan pa niya kami? Natatandaan kong binaril siya ni PJ. Wala sa loob na napatingin ako kay PJ. Magkakatrabaho kami nila Tony. Buhay din ang driver mo. Hindi ko siya pinuruhan. Maiksing paliwanag ng lalaki. Ang mga mata niya ay nakatuon sa pinto ng kwarto na kinaroroonan namin. Pinatay mo yung security guard? Ako sa kanya. Labis pa rin ang takot ko sa kanya na hindi ko siya magawang pagkatiwalaan. Hindi ako kalaban. Wala akong pinapatay. Tanggi niya. Sinulipan ko ang tauhan ni Roldan na nakabulagta at napatingin din siya dito. Maliban sa kanila. Dugtong niya sa sinabi. Ma'am Faith, kasamahan ko sila. Nagtago ako sa vanila. Paliwanag noong bantay ko. Andiyan na sila Sir Calvin at Daddy mo. Hinihintay na kayo. Ready? Tanong niya. Napipilitang tumango ako at sinulipan ko sa Celine na halatang gulong-gulo sa mga nangyayari. Sa likod lang namin kayo. Bilin ni PJ. Halatang pagmamadali sa mga kilos niya. Bumuka ang bibig ko para sana sumagot ngunit sa halip ay napasigaw ako nang makarinig ako ng mga putok ng baril buhat sa labas. Kulang na lang ay lumabas ang puso ko sa aking dibdib. Binunot nila ang baril at ikinasa iyon. Nakita ko ding marami silang nakahandang magazine. Kailangan na natin siyang mailabas agad. Sambit ni PJ na ang mga mata ay dumako sa akin. I can see the concern in his eyes as I continue to bleed heavily. Mas ligtas ko sa pinto sa likod ng warehouse natin sila idadaan. Tumango si PJ at binalingan kami ni Celine. Listen, ilalabas namin kayo sa likod ng warehouse. Ipapaalam ko sa mga kasama ko na doon kayo dadaan. Hihintayin nila kayo doon. Tumango kami ni Celine. Kahit pa ang totoo ay natatakot ako. Napapatalon ako sa gulat sa tuwing may maririnig akong putok ng baril. Mas lalo ang kaba ko nang alisto na silang pumuesto sa pinto. Sa udyat ng isa ay binuksan nila iyon. Move! Move! Hindi ko na malaman kung sino ang nagsasalita, basta sumunod lang ako sa bawat hakbang nila. Natigilan ako nang may makasalubong kaming tao ni Roldan. Halata ang pagkagulat at nahulaan itong balak naming tumakas. Walang pag-aalilangan na binaril ni PJ ang lalaki ng harapan at agad na bumulugta ito sa sahig. Nangingilabot ako nang lampasan namin ang katawan nito. Iniwasan ko na lang itong tingnan. Wala na akong panahon pa para iproseso ang nararamdaman ko ngayon. Basta ang gusto ko lang ay makaalis na sa lugar na ito. Labis na rin akong natatakot sa pagdurugo ko. Muli ay 2 tauhan ni Roldan ang nakasalubong namin. Mabilis ako na itulak patago sa isang bakal na poste. Kasunod ko din si Celine na napasigaw sa takot. Napaigtad kami pareho nang makarinig kami ng palitan ng putok ng baril. Kay higpit ng kapit namin sa isa't isa. Napadasal na lang ako na sana ay hindi sila maunahan ng mga tauhan ni Roldan. Nakatakbo yung isa. Boses ni PJ ang narinig ko. Nakahinga ako ng maluwag nang balikan nila kami sa poste na pinagtataguan. Let's go! Nakatakbo yung isa at siguradong isusumbong tayo noon sa mga kasamahan nila. Lalong nanuyo ang lalamunan ko sa isiping mas maraming tauhan ni Roldan ang hahabol sa amin ngayon. Mabibilis ang hakbang nila at pilit ko silang sinabayan. Napapasigaw at napapatakip na lang ako ng mga kamay sa ulo sa tuwing may magpapaputok ng baril sa gawin namin. Matapos ang pakiramdam ko ay pagkahabang sandali ay natanaw ko din ang pinto palabas ng warehouse. Ma'am Faith, Miss Celine, tumakbo na kayo! Utos nila sa amin. We'll cover you. Tumakbo lang kayo patungo sa pinto. Nag-aalangan ako sa ideyang tatakbo kami palabas habang nakahanda ang mga tauhan ni Roldan na barilin kami. Ngunit wala na akong nagawa at hindi pa man ako handa ay sinanyasan na nila kaming tumakbo. Napipilitang tumakbo kami ni Celine palabas ng pinto ng warehouse. Naitakip ko ang kamay sa tenga dahil sa ingay ng mga putok ng baril. Habol ko ang paghinga nang marating namin ang labas. Nanunuyo na rin ang lalamunan at labi ko.
Madilim pa sa labas. Inilibot ko ang mga mata sa paligid. Wala ang mga tauhan ni Calvin na sabi ni PJ isasalubong sa amin dito. Nagpatuloy lang kami ni Celine sa paglalakad. Walang umiimik sa amin at batid kong pareho lang kami ng nararamdaman ngayon. My rapid heartbeat is all I can hear. Pagod na ako sa napakahabang pakikipaglaban para lang matakasan ang kamatayan. Ilang metro na ang layo namin sa warehouse nang may marinig kami mga kaluskos. Nanlalaki ang mga matang nagkatinginan kami ni Celine. Ganoon na lang ang gulat ko nang buhat sa kung saan ay lumitaw si Helen. Celine! Bulalas niya. Mama? Nagulat din na tanong ni Celine. Buhay ka? Mabilis na nakalapit sa amin si Helen. Mabuti na lang at nakatakas kayo. Kanina, may mga dumating na lalaki at binaril nila si Roldan. Habang tumatakbo ako, hindi ko na alam kung ano nangyari, basta tumakbo na lang ako. Paliwanag ni Helen. Saan kayo pupunta? Sasama ko sa inyo. Ramdam ko ang pag-aalangan ni Celine. Sunulipan niya ako saka sumagot. Matapos mo kaming iwan kanina, ngayon ko napatunayan kung gaano ka makasarili. Anak, hindi. Babalikan ko naman sana kayo. Simula ni Helen. Sinungaling. Sinungaling ka, Ma. Ikaw ang nagdala sa amin sa sitwasyon na ito pero iniwan mo kami. Sigaw ni Celine. Ano sabi mo? Ay, ano napapala mo kasama sa fight na yan? Pati ba naman ikaw ay nauutunan niya? Inis na sagot ni Helen. She gave me a stern look. Ano ba? Hindi niya ako nauto. Ipinakita mo lang ang tunay mong kulay. Sigaw ni Celine. Kung sa bagay, kahit noon pa naman alam ko na. Alam ko nang makasarili ka. Hindi ko lang alam na ganyan ka pala kasama. Ba't pinagsasalitan mo na ako na ganyan? Baka nakakalimutan mo ang kasalanan mo sa akin. Pinanood mo lang ako habang halos patayin ako ni Roldan noon. Nagtago ka. Iniligtas mo lang ang sarili mo. Panunumbat ni Helen. Matagal na akong bayad sa iyo, Ma. Sa lahat ng pasakit mo sa akin. Bale walang nilampasan siya ni Celine at sumunod ako sa kanya. Nagulat na lang ako na bigla siyang hakliti ni Helen. Paglingon namin ay nagulat ako sa hawak niyang maliit na barila. Itinutok niya iyon sa amin. At maliit lang iyon ngunit sa ganitong distansya ay batid kung kaya niya kami bigyan ng pinsala. Hindi ako makaimik. Iniisip ko kung paano ko siya malalapitan ng mabilisan para maagaw ang baril na hawak niya. Buisit ka! Ikaw ang dahilan kaya nahuli ako ng gagong Roldan na iyon. Pagkatapos ay yan ang sasabihin mo sa akin? Hindi makapaniwalang sambit ni Celine. Oo, ako ang nagdala ng gulo sa buhay mo pero ako din ang ilang beses na sumagip sa'yo. Nalimutan mo na yatang nung tubusin kita kay Roldan. Para wala na akong isipin, mas mabuti pang mawala ka na lang. Napaigtad kaming pareho ni Celine nang may bumaril kay Helen. Buhat sa kung saan, tinamaan ito sa dibdib at agad na natumba. Nilingon namin ang pinanggalingan noon at kinilabutan ako pagkakita sa dugo ang si Roldan. Malayo pa ang distansya sa pagitan namin pero may hawak siyang mataas na kalibre ng baril. Nang sulyapan kami ni Roldan ay ngumisi siya bagamat lumalabas ang dugo buhat sa bibig at ilong niya. Si Helen naman ay nakahandusay at habol ang hininga. Agad siyang dinaluhan ni Celine at diniinan ang tama ng baril sa dibdib. Panay ang bulwak ng dugo buhat doon at hindi sapat ang mga kamay ni Celine para pigilan iyon. Sabi ko naman sa'yo, Helen, hindi na kita bubuhayin kapag nahuli kita. Sigaw ni Roldan kahit pa nga hirap na siyang magsalita at habol na rin niya ang kanyang hininga. Idadamay ko na kayong dalawa. Nanlalaki ang mga mata ko nang itutok niya sa akin ang barila. Nangatog ang tuhod ko sa labis na takot. Ang alam ko ay dapat akong tumakbo pero hindi ako makakilos. Madiin ko ipinikit ang mga mata hanggang sa 3 sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ko. Napaupo ako sa maalikabok na lupa sa takot. Pinakaramdaman ko ang sarili ngunit wala akong nararamdamang tama ng bala. Sinulyapan ko sa Celine na noon ay nakaupo din habang nakatakip ang mga kamay sa tenga at mariing nakapikit. Pagtingin ko kay Roldan ay padapa siyang bumagsak sa lupa. Wala na akong mamataang mga pagkilos buhat sa kanya. Lumangon ako para tingnan kung sino ang bumaril sa kanya. Agad na nangilid ang luha ko pagkakita kay Calvin at sa mga tao niya. Calvin!
Sambit ko. Sigurado akong hindi niya ako narinig dahil sa hina na ng boses ko. Pinagmasdan ko siya habang patakbon lumalapit sa akin. Faith! Bulong niya. Ikinulong niya sa mga palad ang mukha ko at pinagmasdan akong mabuti. Bigla niya akong hinila at niyakap ng mahigpit. Pinagsalikop ko ang kamay sa kanyang batok. Sa tingin ko ay mapapawi na ang panginginig ng buo kong katawan dahil sa presensya niya. I'm sorry. Sunod-sunod na hingi niya ng tawad. Namataan ko si Celine noon ay inaawat na ng mga tao ni Calvin sa pagtangis kay Helen. Calvin! Tawag ko sa kanya at pilit kumawala buhat sa pagkakayakap niya. Tiningnan ko siya na kumunot ang noo at halata ang pagkabahala sa mga mata. I think I'm pregnant. Nangihina akong usal. Litong pinagmasdan niya ako. Dumako ang mga mata niya sa tiyan ko pababa sa aking binti. Noon niya napansin ang pagdurugo ko at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Shit! Mabilis niya akong binuhat. Napahawa ako sa balikat niya dahil sa pagmamadali ng mga kilos niya. Hindi niya alintana ang paaho na daan at ang bigat ko. Mabibilis ang hakbang niya. Habang papalayo kami sa warehouse ay naririnig ko pa rin ang mga putok ng baril buhat sa loob noon. Sir? Nagtatakang tanong noong kasama niya na sinabayan kami sa paglalakad. Panay ang lingon niya sakali may mga banta pa sa paligid. She needs medical attention. Bulalas niya. Nangilabot ako nang lampasan kami ng dalawa pang lalaki. Dala nila ang stretcher at sakay noon si Helen. Maputla ang babae at hindi kumikilos. Hindi mahirap hulaan ang kalagayan niya. Nalalabo na rin ang paningin ko. Hindi ko matukoy kung dahil ba sa madilim pa o ano. Nakahinga ako ng maluwag nang mamataan ko ang tatlong sasakyan sa di kalayuan. Marahil ay ligtas na kami. Buhat sa mga iyon ay lumabas pa ang mga tauhan ni Calvin at sinalubong muna ay si Helen pagkatapos ay ako. My wife needs help! There was a hint of urgency in Calvin's voice. Agad akong sinalo noong mga sumalubong sa akin at naramdaman ko ang paglapat ng likod sa kama sa loob ng sasakyan. Inilibot ko ang mga mata sa paligid. Puno iyon ng aparatos at parang ambulansya ang loob noon. Calvin, how's my daughter? Narinig ko ang boses ng daddy sa labas ng sasakyan. Puno ng pag-aalala iyon ngunit hindi ko siya makita. Dad, kailangan niyang madala agad sa ospital. Sagot ni Calvin. What? Ano nangyari sa kanya? Nagpapanik na tanong ni Daddy. Hindi ko na narinig ang sagot ni Calvin dahil sumara na ang pinto ng sasakyan. Namataan ko si Celine sa tabi ko na tahimik na lumuluha. Nilapitan ako ng isang babae para suriin ngunit hindi ko na maintindihan ang sinasabi niya. My vision become hazy and I lose all focus. Nararamdaman ko ang pagbisil ni Calvin sa kamay ko. Naririnig ko rin ang paulit-ulit na pagtawag niya sa akin ngunit hindi iyon sapat. Unti-unti ay sumara ang mga mata ko hanggang sa tuluyan na akong nagpalamon sa kadiliman. I woke up in an unfamiliar place. Kahit pa nanlalabo ang paningin ko ay napansin ko agad ang ivy na nakakabit sa kamay ko. The air smells like alcohol and I immediately realized I was in a hospital. I can hear murmured voices several steps away. Calvin, please. I am begging you. It's too much for her to bear right now. She is now completely alone. Tinig ni Daddy ang naulinigan ko. I'll think about it, Dad. Seryosong sagot ni Calvin matapos magpakawala ng buntong hininga. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila ni Daddy. By the way, I must go. Ayoko man pero walang ibang mag-aasikaso kay Helen. I'm obligated to assume responsibility, especially since people believe we're still engaged. Paalam na ni Daddy. I understand, Dad. Ako na bahala kay Faith. Narinig ko ang mga yabang papalayo kasunod ang pagbukas at pagsara ng pinto. Sinulyapan ko si Calvin na noon ay seryosong nakatanaw sa bintana. Para bang kay lalim ng kanyang iniisip at hindi niya napapansin na nagising na ako. Calvin, mahinang tawag ko sa kanya. Agad siya lumingon sa gawi ko at nang matiyak nagising na ako ay mabilis siya lumapit sa akin. Oh, thanks God. Finally nagising ka na. He exhaled a sigh of relief. Bakit? Naguguluhang tanong ko. You've been sleeping for over 24 hours. It began to frighten me.
Paliwanag niya. Halata ang takot sa kanyang mga mata. Inabot ko siya at tinitigan. Calvin, ang baby. Nag-aalangan na tanong ko sa kanya. I don't even know if I am truly pregnant. Agad siyang umiti at lumapat ang palad niya sa aking tiyan. 8 weeks. Masuyong sambit niya habang ang mga mata ay nakatuon sa tiyan ko. Ha? Naguguluhang tanong ko. Noon niya ako tiningnan at nagtama ang aming mga mata. Mine is confused, whereas his is filled with love. Our baby is healthy, and they estimate you're 8 weeks pregnant. Magkakaroon na agad ng kapatid si Andrew. Sagot niya na halatang excited. Agad na nangilid ang luha ko sa nalaman. Ang mga kamay ko ay napahawak na rin sa tiyan ko na noon ay hindi pa man lang kahalataan na nagdadalang tao ako. Talaga? But we should be careful. You are not allowed to leave this bed. Biglang bili niya. Yes, I promise. I won't leave this bed. Kung yun ang kailangan para masiguradong kaligtasan ni baby. Sagot ko. Determinado akong gawin lahat para lang maging malakas ang kapit ng anak ko. Ngayong alam kong nandito pa siya at hindi kami iniwan. Kung kinakailangan maglagi lang ako sa kama sa loob ng 9 na buwan ay titiisin ko. Pinunasan niya ang luha sa mga mata ko. Then stop crying. Baka makasama pa sa iyo at sa anak natin. Saway niya sa akin. Bagamat nakikita ko sa mga mata niyang nadadala din siya ng emosyon. He blinked back the tears in his eyes. Oh, I love you so much. Bulong niya. Inabot niya ang kamay ko at mariin iyong hinalikan. I'm afraid I'll die young from worrying about you all the time. I hope we can live in peace this time. I'm sorry. Nag-aalangan na sagot ko. It's not your fault. Sinisisi ko rin ang sarili ko sa ilang beses mo ng pagkapahamak. Sinulyapan ko siya. Cecilyn, kumusta siya? I heard him sigh heavily. Sinulyapan ko siya na noon ay nag-iisip. Para bang tinitimbang pa niya kung dapat ba niyang sagutin ang tanong ko. Celine is fine. Simula niya ngunit biglang natigilan. Actually, she's not totally fine. Ano? Anong ibig mo sabihin? Tinitigan niya ako saka nagsalita. Wala na si Helen. Hindi na siya umabot sa ospital. Si Dad ngayon na nag-aasikaso ng pagpapalibing sa kanya. Napasingap ako sa narinig. Biglang naglaro sa isipan ko ang itsura ni Helen noong dala siya ng mga tauhan habang nasa stretcher. Noon pa man ay alam ko nang wala na siyang buhay. I should not have told you. It may cause you stress. I am fine. Gusto ko din namang maalaman kung ano nangyari sa kanya. Putol ko sa sasabihin niya. Si Roldan, patay na din siya. Pati na rin ang mga tauhan niya. PJ and Tony see him as a challenge. Gusto nilang ipagpatuloy ang investigasyon kay Roldan. Gusto nilang alamin kung sino-sino pa ang konektado dito. But it's none of our business anymore. Napatango ako. Ayoko na rin maalala pa si Roldan. Para siyang isang bangungot. Gusto ko mang ikaila pero alam ko sa sarili kong nakaramdaman ko ng kapanatagang malaman na patay na si Roldan at si Helen. Nang sulyapan ko si Calvin ay nakamasid pa rin siya sa akin. Wari binabasa niyang mabuti ang ibig sabihin ng bawat emosyong dumadaan sa mga mata ko. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago muling nagsalita. Listen, I didn't mean to offend you but I asked Mom to find a psychiatrist for you and Celine. Napatanga ako sa narinig. Hindi ko malaman kung ano magiging reaksyon kaya agad niyang inabot ang kamay ko. What you've gone through has been a traumatic experience. Alam kong noon pa man may mga gabing napapanaginipan mo si Roldan o ang paglubog ng bangkang sinasakyan mo noon. Ayoko mas lalo madagdagan ng trauma mo dahil sa mga nangyari. Bakas ang pag-aalala sa mga mata niya. Batid kong natatakot din siyang ikagalit ko ang suggestion niya pero sa halip ay hinila ko siya at niyakap ng mahigpit. I am not mad. Actually, I am so thankful. Bulong ko sa kanya. I'm finally at ease. I am relieved that the dark chapters of our lives are coming to an end. Wala na si Helen at wala na rin si Roldan. Paano si Celine? Naalala kong itanong. About her? The truth is, she isn't mentally stable. Kaya galing si Daddy dito kanina lang. May hinihiling siya sa akin na hindi ko alam kung kaya kong ibigay. Napahilot pa siya sa sentido. Halata rin na bahagya siyang iritado. Ano?
Nagtatakang tanong ko. He has asked me to reconsider. Gusto niyang kabigin si Joshua. Dad said he might help Celine to recover. At isa pa ay si Joshua ang ama ng anak na Celine. Yamot na paliwanag niya. Calvin, I was about to ask you the same thing. Alam kong kabaliwan pero nararamdaman kong hindi naman siya masamang tao. But wait, he kidnapped you. Dahil akala niya inauna ka. Totoo naman ang sinabi niya. Pwede niya akong pabayaang malunod sa dagat pero sinagi pa rin niya ako. Calvin, please. Pagsusumamo ko sa kanya, tinitigan niya ako. Halata ang matinding iritasyon niya saka umiling-iling. I can't believe you. The man nearly killed you. Bulong pa niya na halata ang matinding disgusto sa ipinapakausap ko. But he saved me too. Do not forget that. Sagot ko. Besides, it was my idea to hide at Isla Caringa dahil nga akala ko inuloko mo ko. Let's not talk about them. Let's talk about us instead. Pag-iiba na niya ng usapan. What about us? Napamang ako na may binunod siyang maliit na kahon buhat sa kanyang pantalon. Binuksan niya iyon at namataan ko ang singsing na katulad noong wedding ring na naiwala ko. I meant to give this to you. Bago ka mawala. Sambit niya. Ramdam ko ang matinding panghihinayang sa boses niya. Nakita mo ang singsing ko? Actually, I just had a jeweler make me another one just like. However, the priest have not yet blessed it. So? Naiiling na tanong ko. I guess you have to marry me again? Napasingap ako sa narinig. Are you proposing to me? Natatawang tanong ko. Kitang-kita ko nang mamula siya at namuo din ang pawis sa noo niya. I guess so. Tipid na sagot niya at lalo akong natawa. Will you just tell me your answer? Pero magulo pa. We can marry again next year kapag maayos na ulit ang lahat. Sagot niya. Tinitigan ko siya. Hindi maalis sa labi ko ang mga ngiti. So what's your answer? Are you serious? Paninigurado ko. Do you think I'll joke about something like this? Yamot ng tanong niya. Mas lalo akong natawa dahil doon. Narinig kong inis siyang napaungol at namumula ang buong mukha niya. Of course, Calvin. I will marry you again and again. Anytime, any place. Remember, I pushed myself into you because I love and admire you. I'm glad you did. Sambit niya. I promise I'll protect you and our children. Napangiti ako sa sinabi niya. Ngayon ko napatunayan na kasama na si Andrew sa mga plano niya. Para sa kanya ay anak na rin niya ito. Tinitigan ko siya. After this day, I still find it hard to believe that he fell in love with me. Ilang beses ko nang pinagdududahan ang nararamdaman niya sa akin. Ilang beses na rin akong nasaktan at napahamak. Aaminin kong sa kabila noon, hindi man lang nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Masakit at mahirap ang mga pinagdaanan namin. Halos sumuko na ako sa buhay noong panahong akala ko'y pinagtaksilan niya ako. Alam kong hindi ko na maibabalik pa ang panahon. Hindi ko na mababago ang mga nangyari. Ang tinitingnan ko na lang ngayon ay ang magagandang naidulot ng mga pagsubok na iyon. Mas napatunayan kong mahal niya ako. Nakilala ko si Andrew. Alam ko na ngayon ang pakiramdam ng magmahal ng lubusan ng anak kahit pa hindi ito nagmula sa akin. Para sa akin ay baliwala kung hindi ko siya laman at dugo. Basta nandito siya sa aking puso. At ngayon ngang may paparating na kapatid si Andrew, ipinapangako kong hindi niya mararamdamang iba siya. I will always love him as my son at alam kong ganoon din si Calvin. Ang ganda niya, Mama. Pabulong na sambit ni Andrew habang nakamasid sa batang babae na hawak ko. Nandoon kami sa sala ng bago naming bahay sa Isla Caringa. Last year, matapos namin magpakasal ulit, ay nagdesisyon si Calvin na bumili ng lupa at magpatayo ng bahay dito sa isla. Hinikayat na rin niya sila Nanay Amelia at Tatay Crispin na lumipat sa bagong bahay na ipinatayo namin. Nasa tabing dagat lang din iyon kung kaya may pagpapatuloy pa rin ni Tatay Crispin ang pangingisda. Madalas ay nandito kami sa isla para kay Andrew. Ayaw pa siyang payagan ni Nanay Amelia na sumama sa amin sa Manila kung kaya hindi namin ipinipilit na isama ang bata bilang respeto sa kanila.
Nagpaimbestiga si Calvin at nalaman naming si Andy ay may mga lalaking kinakasama sa naging trabaho. Ilang buwan pa lang ito sa trabaho nang mawala ito. Sa mas malalim na pag-iimbestiga ay nalaman naming biktima siya ng lalaking kinasama. Namatay ito sa kamay ng naging kasintahan. Labis ang pagluluksa ng mag-asawa ngunit hindi na muna namin ipinaalam kay Andrew ang totoo. Sa tamang panahon ay saka namin sasabihin sa kanya ang nangyari sa Mama Andy niya. Really? Sino kamukha niya? Nakangiting tanong ko kay Andrew. Napansin kong lumingon sa amin si Calvin dahil sa tanong ko. Nakataas ang kilay niya kung kaya natawa ako. Ikaw po, sagot ni Andrew. Right. Ang sabi nila hindi nagsasinungaling ang bata. Nasasiyahang sambit ko habang nakatingin kay Calvin. Napailing na lang siya na noon ay abala sa pagkakabit ng painting na ginawa ko para sa magiging kwarto ni Andrew. A baby's face is said to change over time. Maybe now kamukha siya ni Mama, but after a couple of months, si Papa ng kamukha. Hirit pa rin niya na ayaw magpatalo. I thought that would happen. Nakasimangot na sagot ko. Tinignan niya ako at agad siyang natawa pagkakitang nakasimangot ako. Why do you feel so threatened? Natatawang tanong niya. Ipinipilit mo pa kasi. Yamot na sagot ko na lalong nagpatawa sa kanya. Papa, huwag mong awayin si Mama. Saway sa kanya ni Andrew. I'm not. Defensive na sagot ni Calvin. Agad kong pinisilang pisingin ni Andrew. Hindi kami nag-aaway, nak. Tao po. Narinig ko ang mga pagtawag buhat sa aming gate. Kahit hindi ko kita ay alam ko na agad kung sino iyon. Lumabas si Nanay Amelia para salubungin ang dumating. Maya-maya ay bumulwag siya na kasama na si Celine. Agad ako napangiti pagkakita sa kanya at sa batang katabi niya. Kamukhang-kamukha iyon ni Joshua. Kamusta Celine? Napadaan ka? Tanong ko sa kanya. Nilangon din siya ni Calvin at saka tipid na nginitian. Sa huli inukumbinsi ko din si Calvin na patawarin na si Joshua. Sa tulong ng connections at kapangyarihan ng daddy ni Michelle ay nagawa naming burahin ang kasong kinakaharap ni Joshua na para bang walang nangyari. He had a clean slate. Naalala ko pa noong halos maglumuhod si Joshua sa amin sa pagpapasalamat noong payagan siyang makalaya. Sa ngayon ay nagsasama na sila ni Celine. Unti-unti ay nakabawi ang babae sa depression na naranasan dahil sa mga nangyari sa amin. Si Joshua naman ay nagpatuloy sa pamamahala noong resort. Tiningnan ko siya na noon ay malaki na ulit ang tiyan at nasa second trimester na ng pagbubuntis. He can't help it. Pinaglilinan ko yatang anak mo, Faith. Sambit niya na naupo sa tabi ko. No, it's just your excuse. Alam kong nandito ka para sa luto ni Nanay Amelia. Singit ni Calvin sa usapan. Natawa na lang din ako dahil mukhang mas tama yung sinabi niya. Paano mo nahulaan? Tumatawang tanong ni Celine. Sus! Heto lang putong balinghoy na ginawa ko. Nakangiting saad ni Nanay Amelia. Inihain niya iyong puto na gawa sa balinghoy at may palaman na bukayo. Agad na namilog ang mga mata ni Celine at nilantakan ng kain ang kakanin na nakahain. Kumusta si Tito Calix? Tanong niya sa akin. Ayun, gusto sumama papunta dito. Kaya lang ay may meeting siya ngayon. Nakangising sagot ko. Mahina rin tumawa si Calvin na naintindihan ang ibig ko sabihin. Dito? Bakit daw? Nagtatakang tanong ni Celine. Ang ganda ba naman ng teacher ni Andrew? Napapailing na sambit ko. Si Teacher Angelina? Yung matandang dalaga? Nangingislap ang mga matang tanong ni Celine. Mas lalong lumawak ang ngiti niya nang tumango ako. Noon ay nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala si Daddy at Teacher Angelina. Hindi namin nalaman kung paanong nauwi sa palitan ng number ang pag-uusap nilang iyon. Ngunit natuto na kami. Agad na pinaimbestigahan namin sa Teacher Angelina at nalaman namin galing ito sa maayos na pamilya. Sadya lang inunan niya ang magpaaral sa mga kapatid hanggang sa hindi na siya nakapag-asawa. I'm happy for Tito. Nakangiting sagot ni Celine. Kami din. Tumatawang sambit ko. Totoong masaya ako para kay Daddy. Hindi pa man sila magkasintahan ni Teacher Angelina, alam kong doon din iyon pupunta. At tulad noong sinabi ko noon, hindi ako tututol na maging masaya siya sa tamang tao. Si Michelle naman ay katulong ko na sumusulat ng business plan. Plano naming ituloy ang pangarap na mag-manage ng sariling hotel and restaurant. Nagkaroon din ako ng pagkakataong makausap si Kim. Labis ang paghingi niya ng tawad sa nagawa.
Napag-alaman kong kapatid niya ang isa sa mga naipapatay ni Helen at noong mga panahong iyon ay iniisip nilang si Calvin ang salarin sa pagpatay. Inamin niyang noong una ay galit siya maging sa akin kung kaya nakipaglapit siya sa akin para humanap ng tiyempo. Ngunit sa paglipas ng mga araw na naging malapit kami sa isa't isa ay kasabay noong nagbago ang isip niya. Labag sa loob niya noong araw na dukutin ako at mas lalo umano ang takot niya noong akala niya ay nawala ako. Hindi ko na magawang magtanim pa sa kanya ng sama ng loob kahit pasabihing mali ang ginawa nila. Aminado siyang mali ang ginawa nilang ilagay sa mga kamay ang batas at handa umano siyang panagutan ang mga nagawang kasalanan. Sa huli ay hindi ko naman maatim na makulong siya. Malinaw na biktima kami lahat sa gulong ginawa ni Helen. Sa ngayon ay nasa ibang bansa na si Kim at doon nagtatrabaho. What if magkaanak si Tito Calix? Natatawang tanong ni Celine. Napangiti na lang ako sa isipin. Kung noon ay takot na takot ako mabaliwala ni Daddy, ngayon ay nagbago na ang pananaw ko sa buhay. Tatanggapin ko kung magkakaanak pa ngang muli si Daddy kahit pa medyo malabo iyon dahil sa edad ni Teacher Angelina. Okay lang naman sa akin. Nakangiting sagot ko. Tumango si Celine habang nakatitig sa akin. Wala na ang Selena noon ay pulos takot ang nasa mga mata. This time, her eyes are shining with happiness. I am happy for you. Sambit niya. Me too. I am happy for you, Celine. Sinulyapan ko si Calvin na nakamasid sa aming dalawa. His eyes sparkle with happiness and contentment. There was genuine joy in his face. Ganoon din ako. Sa wakas, nakaramdam kami ng katahimikan. Para sa akin ay yun ang mahalaga. It does not bother me if I am not the sole heiress of Calix Acosta in the future. In the end, all that matters to me is that I feel loved. And now, I'm with the ones who really love and care about me. I love you. Nabasa ko sa pagbuka ng bibig ni Calvin. Ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi dahil doon at nang sulyapan ko siya, ay napansin kong nasisihan niya akong pinagmamasdan. I love you. Ganting sagot ko na lalong nagpalawak ng ngiti niya.